may natanggap akong email from an independent filmmaker, a local independent filmmaker. Siya si Sharon Dayok. So, nag-email siya sa akin na yung kaibigan niya nga na filmmaker, magpapa-audition dito ng 2 araw lang. Nagkataon pa na sa 2 araw na yon hindi ako pwede. Kasi may ginagawa kaming play, ganyan. So, I politely declined. Sabi ko, thank you for the invitation, but I can't make it. Pakisabi lang sa friend mo, mga ganung tsene. Sa pagkakatanda ko, Friday, Saturday, yung auditions na yon. Nag-reply si Sharon na willing sila na i-accommodate ako on Sunday. Tapos sabi ko, may show pa rin kami, ganyan. So, paano? Tapos okay lang daw sa kanila. So, nahiya naman ako. So, kahit natapos kami ng late, pumunta pa rin ako na medyo hindi ako nakapaghanda. As in, I'm sure pagod na rin sila kaka-screen ng mga nag-i-invite. Ganun yung unang pagtatagpo namin ni Anthony. Pareho kaming pagod na, oh, nice to meet you. Hi, I'm ganyan. Sa totoo lang, nung nag-audition ako, nisip ko, malabo nang makuha ko to kasi pagod talaga ako. Pinabasa niya ako ng mga sides from the script. I remember may phone call siyang pinagawa na several versions. Yung phone call scene na pinagawa niya sa akin sa audition, originally boyfriend yung kausap ko, na ang context, nalaman ko or nafe-feel ko na may pinagpalit niya na ako sa iba. Ganyan. Medyo siya, confrontational tsene. Sinabi niya kasi kagad probinsyana, simpleng babae, ganyan. Ang inisip ko, it must take a lot for a simple woman, so to speak, to confront her boyfriend over the phone. So medyo polite yung pagkakasabi ko na, yung nabalitaan ko, ganyan. Tapos sabi niya, can you be a little more angry, gano'n. Tapos ako, sige. So, ginawa kong yung ako lang. Kung nalaman ko na joke ako. Kasi nga, sa totoo lang, di ko na alam. Medyo lutang talaga ako dahil pagod na pagod ako. Nung binibigyan niya ako ng instructions, parang tinitake in ko na lang, tapos bahala na kung ano mangyari, kung ano man ang lumabas dito. Natuwa rin ako kasi at the end of the day, yung pinili niya, for the phone call, is mas mabigat, mas may hugot for my character. Kasi ginawa niya na ng story na may asawa ako na tumador, tapos may iniwan akong bata. So, mas masakit nga naman yun kapag hindi mo nakakausap yung tao. Tapos parang for me na lang, hindi sinabi ni Anthony, for me na lang, siguro given na meron talaga siyang iba. Mas, in a way, mas pinabayaan niya ako dun sa final scene. Kasi, parang meron akong iniwan talaga na anak sa Pilipinas. Saan pa nga ba ako huhugot? Hindi ko inisip na mapupunta sa akin yung role. All I wanted then was to just make a good impression para matandaan niya ako kahit paano for future projects. They emailed me. So, in-email nila ako. And then after I got the email, nag-set up kami ng Skype meeting so we could talk about yung mga logistics. Yeah. So basically, para lang siyang hi-hello na Skype meeting. Okay, magagawa tayong pelikula, ganyan. I was, sobrang natuwa ako as in. Kasi, may mga nagawa na ako international films, pero hindi pa yung ganitong kalaking role.